operator. Pero kapag ka po may notice of violation, kung sino po ang nakapangalan doon sa plaka, siya po ang mapipenalize at hindi yung nag-commit ng violation. So, unang-una, paano natin madidisiplina yung driver na nag-commit nito kung hindi naman pala siya yung magmumulta? Oo. Yung operator ang magbabayad. Kung yung operator ang magbabayad, di tatakbuhan lang po kami ng driver. Oo. Pagka po nagkataon, hindi rin po natin madidisiplina. So dapat po, sa loob ng 3 taon, ito po dapat muna ang inayos ng MMDA, ng LTO at ng sa ganon. Pag ipinatupad na po ito, smooth na po siyang ipatutupad. At mas lalong madisiplina natin yung ating mga kababayang motorista. At nakita natin dito sa isang linggong pagpapatupad nitong NCAP. Oo. Pero di ba po yun, na disiplina po yung ating mga motorista. Pero po, yung traffic system natin, yun po talaga ang problema dahil lalo pong nagbigat yung daloy ng trapiko. At mas lalo pong na-late yung ating mga kababayan. Bukod sa ang nakikita nilang rito, no? Ang nakikita posible maging resulta ng pagpapatupad ng NCAP ay yung problema sa trapiko. Ang isa rin sa mga rito magbibigay ng solusyon doon sa mga sinasabi nilang buaya sa kalye. Diba? Which is, yan ang reklamo ng karamihan ng mga tsuper. Pag nahuli sila para hindi sila matikitan, abay, alam nyo na, dinadaan sa sa bidding diba? Pero sa ganitong paraan, yun ay maiiwasan. Tama po kayo. Opo, Sir Rod, no? Kaya nga po ang pakiusap natin sa MMDA, kasi nung tinanong natin ng MMDA through media, kung na-improve na ba yung mga road markings, yung mga traffic signages at yung traffic light, ang sagot lang po nila ang na-improve po yung CCTV at ang na-improve ay yung payment system kapag po ikaw ay magbabayad na. Inuna pa po na i-improve yung CCTV at yung kung paano ka makakapagbayad ng violation mo kaysa po para makasunod kami doon sa batas trapiko. Oo. Pero nung nakabinbin itong isa ba din pa kayo, kasama din po ba kayo sa nag-file ng temporary restraining order nung nakabinbin pa ito sa Korte Suprema? Kasi hindi po. Kami po yung mga panahon na yon, Sir Rod, kami po ay mga nagpo-protesta lamang. Ang nag-file po ay yung mga natikitan mismo. Oo. Yung mga natikitan mismo ang nag-file po ng PRO, Sir Rod. Oo. Kasi, etong usapin ng NCAP, hindi ito bagong usapin, di ba? Tama po kayo. Sir Mar. Oo. Ito ay ngayon lang ipinatupad, naglabas, binaba yung desisyon ng Korte Suprema na pwede na itong ipatupad. Pero matagal na itong plano. Opo, pero ang sabi niya doon, pwede na itong ipatupad dahil lamang partial lifting para dito lamang po sa rehabilitation ng EDSA. So wala na po kaming question doon, Sir Rod. Pero yung ipinatupad dito sa iba-ibang lugar na wala namang kahandaan doon sa mga kung saan inilagay itong mga camera na ito, kundi tignan lamang yung violation ng motorista, hindi naman po ata makatwiran ito. Ngayon, hindi malaman, hindi maintindihan kung alin ba ang susundin. No left turn, pero pwede kang mag-left. Tapos yung markings, no left turn, patawid ka. Magkaiba po yung road markings doon sa marking po ng signages na nakalagay doon. Marami pong ganyan tayong na-experience, Sir Rod. Sana maitama po bago po ipatupad sana itong NCAP. Ngayon may order ang Pangulo na ipagpaliban muna yung rehabilitasyon sa EDSA. Pero yung NCAP hindi kasama, no? Oo nga po sana po i-suspend din yung pagpapatupad nitong NCAP na to. Gamitin muna siya as dry run para po yung ating mga kasamahang motorista, PUBs o mga private man ay mabigyan ng pagkakataon na magkaroon ng information dissemination kung ano po ba yung tamang gagawin ng ating motorista dito sa pagpapatupad po ng NCAP. Kasi wala naman po ginawang information dissemination na tamang information dissemination ng MMDA na yung ganitong mga bagay ay malinaw na paglabag. Kasi halimbawa yung mga traffic lights ngayon, adaptive traffic light na siya. Sir Rod, hindi na siya katulad ng mga may timer, bigla na lang magre-red, depende po doon sa volume ng sasakyan. Inabutan po kami doon sa gitna or doon sa
nakatapak doon sa linya yung aming mga gulong, ma-penalize po ba kami patungkol po dito? Oo. Yung mga katulad po ng Aurora Boulevard na dadalawang linya na nga lang po yung kalsada, yung 1/4 nito ginawa pa pong bike lane at saka motorcycle lane. Kung tatapak po ba yung aming mga sasakyan doon sa motorcycle lane dahil nga po masikip na yung kalsada, ipe-penalize po ba kami? Na hindi naman po talaga namin ito sinasadya dahil nga po magbabanggaan na yung mga nasa inner lane at saka doon sa second lane dahil nga po pas pinaliit na yung kalsada. No, kaya yung ibang mga motorista ang ginagawa, tinatakpan nila yung kanilang plaka. Ang nangyayari po, Sir Rod, doon na lang sila sa nag-iisang lane na alam nilang hindi sila na mape-penalize. So ang nangyayari po sa sobrang cautious, sa sobrang pag-iingat nitong mga motorista, ay lalo pong nagbagal yung daloy po ng trapiko. Oo. Now, which is naapektuhan yung inyong kabuhayan, ang hanap buhay ninyo. Opo, sobrang apektado po dahil yung nakakaikot po kami ng 3 hanggang 4 po ay halos 2 na lamang, depende po sa haba ng ruta, Sir Rod. Pero dito sa desisyon ng Pangulo na ipagpaliban muna ang implementasyon ng rehabilitasyon ng EDSA na dapat sana ngayong June 13, no, magko-commence itong rehabilitation. Pero sabi ng Pangulo, wag muna, pag-aralan muna. Kung yan ay itutuloy, kung pupwede, gawing 6 months lang yung rehabilitation. Magandang balita ba ito sa hanay ninyo? Alam niyo po, opo, nagpapasalamat din po tayo sa ating Pangulo na siya na mismo nakakita na wala pong kahandaan itong mga implementor natin dito sa EDSA Rehab. So, nagpapasalamat tayo sa ating Pangulo na in-stop muna ito at mapag-aralan. Wala naman niyang plano kung saan padadaanin yung mga dumadaan ng EDSA. Pero, di ba, kung saan. Ang sinasabi lang parati mabuhay lanes, napakarami ng mabuhay lanes, saan dyan? Di po ba? Correct. So, nagpapasalamat po tayo sa ating Pangulo na sinuspend muna ito, na ibig sabihin po, yung ipinaglalaban po natin ay nasa tamang katwiran tayo. Ultimo ang presidente na po ang nagpatigil nito. Ibig lamang po sabihin, wala pa tayong kahandaan dito. Okay. Thank you very much, Sir Mar. Mabuhay kayo. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Ayan, bye. Rod, ay magsisimula na.